Let us open our Bible on Ecclesiastes chapter 5 verse 1. Praise the Lord. Keep thy foot when thou goest to the house of God, and be more ready to hear than to give the sacrifice of fools, for they consider not that they do evil. Yan. So mag-ingat ang bawat isa sa pagpunta sa house of God. Minsan ang tao, if he goes somewhere like the so-called government offices, what are you expecting before entering into that offices? Like, palagyan na lang natin, Malacanang, no? O di kaya yung batasan, o kaya any na mga government offices, o let's say city court. Di ba? Ini-expect talaga natin dyan, we have to dress ourselves or attire. Our attire must be, of course, yung formal. Okay? And aside from that, mag-expect ka na dyan ng mga security guards because they want to protect the inside. No? Gusto nila maproteksyonan. Now, kung ganun man, ay hindi basta-basta magpasok dyan. How about the house of God? What is in the house of God? Na bakit tayo must be very careful sa ating pagpasok dito. Keep thy foot when thou goest into the house of God, and be more ready to hear. So, ibig sabihin yan, pumunta ka dito because you want to hear something from the living God. Di ka pumunta dito to hear some words of man, to hear some marites, to hear some nonsense messages. No. Pumunta ka o pumunta tayo dito sa house of God to hear the voice of God, no? Your creator. Done to give sacrifice of fools. No, ano pala itong sacrifice of fools? Sacrifice that is to be made in the house of God, to be made before the altar of God. But what kind of sacrifice? Sacrifice of fools. Uy, wala. Nagsasacrifice din pala yung mga fools. Fools, these are not the character suppose we have to do. Hindi ito yung ating gagawin. Pero nagsasacrifice din ang mga fools na ito. Bakit tinagurian na sacrifice of fools ang mga ginagawa ng mga iilan? For they consider not that they do evil. They just come and go in the house of God without examining themselves, without sanctification, without reverence. Wala silang respeto sa presensya ng ating Panginoong Diyos. They have committed sacrilege. So, kaya sinabi dyan, be careful kayo. Baka pagpasok nyo dyan, may security guard dyan. Pag kayo ay yung tinatawag na pag nirikisa kayo, meron pala kayong dalang karumihan, meron pala kayong dalang abominable, meron pala kayong dala na makakakontaminate sa loob. See? So these are the spiritual, we may call spiritual viruses, spiritual wickedness. No, hindi basta-basta yan. So kailangan talaga, huwag tayong come and go na lang dito sa bahay like performing sacrifices of fools because they are not considering that they do evil. Parang wala lang, gagawa ng masama kahit saan, kahit kailan, pasok dito, labas, pasok, labas. Wala man lang sanctification. Wala man lang yung fear of God. Wala man lang yung holiness. Wala man lang yung righteousness.
Yung i-describe dito sa Bible na yung isang fornicator, pagtapos makipag-fornicate, kain, tapos manutpik. Magpunta-punta kung saan, akala mo walang nangyari na kasamaan. That is a sacrifice of fool na ginagawa sa loob ng bahay, dalanginan. And aside from that, kung meron mang pinaka-dreadful place for us to go in, house of God. Kung meron mang yung bang nakakilabot, nakakatakot, na papasukin natin, itong house of God. Hindi ito basta-basta, this is more than Malacanang. Na magkinto ka. This is more than Central Bank. Na lahat ng mga CCTVs dyan nakatutok sa atin. Na ingat tayo sa pagtingin lang ng mga something, baka dudahan tayo. Di ba? Ano pa kaya itong house of God na ito? Why? What is this? The house of God. This is the gate of heaven. Gate of heaven ito. You are going somewhere which is the most important part of your life, wherein you will receive the glory of God which never fade away, wherein you will be going somewhere to spend your eternity with the glory of His kingdom. This is the gate. So be careful. Bakit? You might be rejected. You might be ejected. Lagi yung pinapaalala ng ating Panginoong Hesukristo. Many on that day that will say so and so, but I pronounce against them, I do not know you, you workers of iniquity. These are the people who sacrifice in the house of God with the sacrifice of fools. Bakit? They did not reverend God. Hindi nila respeto ang Diyos. They do not consider that they do evil. Walang takot, walang paki. Akala nila, palengke ito. Kahit magdala ka ng sapatos mo dyan na napakarumi, never mind, palengke yan eh. Pero may mga palengke na tayo na malinis. Agdaw, hindi pa ako nakapasok sa bagong palengke ng Agdaw. Pero nabalitaan ko, one of the cleanest public market in our country, even in our city of Davao, is Agdao Market. Mahiya ka doon na magsuot ng maputik. Mahiya ka doon. Kahit maghulog man lang ng balat ng candy. Mahiya ka. Natin yung ibang mga tao na hindi taga Davao, pag magkain ng candy, sa kanila, wala na, tapon na yun. Pero dito sa Davao, action ka magtapon, uy, ang linis man. Wala man talagang dito, dumi. Saan kaya ang dito? Trash can. Dito ko na lang ilagay sa bulsa. No. If they feel such respect, meron pa bang ibang lugar na matatawag natin the most sacred, the most clean? Wala nang iba, yung house of God na yan. Because that is the gate of heaven. Careful ka magpunta dyan. Prepare your feet going to the house of God. Do not ever make sacrifice of fools. Huwag nating gawin talaga yan. Tingnan mo yung panaginip ni Jacob. Anong naramdaman niya after he recognized that place is the house of God and that is the gate of heaven? Basahin natin. Genesis 28:16 hanggang 17. Praise the Lord. And Jacob awake out of his sleep, and he said, Surely the Lord is in this place, and I knew it not. And he was afraid and said, How dreadful is this place! This is none other but the house of God, and this is the gate of heaven.
See how he described it. How dreadful. Akala mo, nakakita siya ng bottomless pit. Hindi. How dreadful. Akala mo, nakakita siya ng gate of hell na lumalagablab. Yung pala, how dreadful. This is no other than, but this is the house of God. And this is the gate of heaven. Bakit nakakatakot? Bakit nakakakilabot? You must behave yourself. You must reverend. Kailangan magrespeto ka. Praise the Lord. Kailangan talaga manginig tayo. Alam mo si Moses, naranasan niya makiusap sa Panginoon by a burning bush. You know what was the first commandment of God he asked to do? Pinapahubad yung sandals niya or sapatos niya. Put off thy shoes from off thy feet, for the place where thou standest is holy ground or holy place. Saan nangyari yun? Somewhere outside of any infrastructure or structural house or building. Labas yun. But because God is his guest, God is the one whom he converse, sabi ng Panginoon sa kanya. Put off, basahin natin yan. Exodus 3 verse 5. Praise the Lord. And he said, draw not nigh hither, put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground. Yan. Yan talaga. Ang tunay na ating matatawag nating attitude or we could say standard na ating maramdaman at gagawin in the presence of the living God. And he said, draw not nigh hither, put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground. See, hindi basta-basta. Si Brad Samuel, Sister Ka, Brother Roy, tagal yan sa Malaysia. Alam mo yung ugali ng mga Muslim, pag napasok yan ng simbahan nila, mosque nila o masjid, iwan yung sapatos lahat. Wala kang sapatos makita. Yan ang kanilang aplikasyon. Yung mga Muslims na yan. Wala kang makitang nagsapatos sa loob. Wala, ni isa. Because they respect their temple or their masjid or their mosque. Tapos yung mga Muslims na yan, yung Malaysian na yan, yung ganong klaseng kultura, dinala nila yan sa residence nila. Magpasok ka ng mga bahay doon, mahiya ka hindi maghubad ng pangyapak mo na ginamit mo sa labas. Mapipilitan ka talaga. Kahit nakahigpit na yung liston mo, ay hubarin mo talaga. Mahiya ka. Kasi ang linis ng nila flooring. At saka makita mo yung mga nakatira doon, lahat ng mga panglabas nila ng mga tsinelas, nandoon lahat sa outside of the house, nasa approach ng main door. So ikaw, pagpasok mo, wala kang nakitang nakatsinelas doon, puro nakapaa. Mapipilitan ka talaga. Nasanay na ako magpunta doon. Yun ang nasanayan ko. But what is the use of leaving your slipper shoes before going to the mosque, before going to the church, and yet
you are doing evil outside. What sanctification would God expect from us? Yun lang, iiwan lang natin yung sapatos. And yet we are doing iniquity outside and bringing it inside. Malalim pa dyan ang tinuturo ng Diyos sa atin sa Holy Scripture. It is more than that. Praise the Lord. More than that. Napaka-sensitive ng Diyos in terms of iniquity, in terms of defilement, in terms of sin, unrighteousness, unholiness. Napaka-sensitive ang Diyos. Do not bring it inside. Neither do it outside. Do not do iniquity outside, so that the moment you come inside, you are clean. You are sanctified. And the moment makarinig ka ng message of God, madali sa'yo makaintindi. There is no barriers. There is no such thing that would make you dumb, deaf, blind. Wala. Sanctified ka eh. Kaya before God conversed to Moses, He asked Moses first, do not come near. Take off your shoes from off thy feet, because the place where thou standest is holy, because I am a holy God, and this place is a holy ground. Therefore, be holy, so that whatever I ask you to do, you can understand and you can apply it. Kasi, malinis ka na eh. Subukan mong humarap sa Diyos. Marumi. You are blind, you are deaf, you are dumb. You cannot understand any important message na gustong iparating ng Diyos sa iyo. Merong hadlang eh. O kaya, magpunta tayo sa loob ng simbahan. We will come and go from the house of God. Be careful. Do not make the sacrifice of fools. Kaya, kailangan talaga ang sanctification. Kalinisan. Ano pa ang naramdaman ni Moses at saka ni Aaron? Ano ang sinabi ng Diyos kay Moses para sabihin niya kay Aaron? Because Aaron is appointed by God as the high priest. And he is performing holy things in the temple, in the tabernacle. At that time, it was just a tent. Pero kahit tent yan, nandyan yung holy things of God. And it is Aaron who do the service of the Lord. Anong sinasabi ng Diyos kay Moses? To tell Aaron. Basahin natin. Leviticus 10 verse 3. Praise the Lord. Then Moses said unto Aaron, This is it that the Lord spake, saying, I will be sanctified in them that come nigh me, and before all the people I will be glorified. And Aaron held his peace. Yes. Paano natin gawin yan? Unsaon na to paghimo ni ana? Nga ang tanan nga mo duol niya. Ang tanan nga mo sulod sa balay alampuanan. Mahimaya ni mo ang Diyos. Mag-glorify ni mo siya. Yan ang sinabi. And Moses said unto Aaron, This is it that the Lord spake. Mauna ni ang gisulti sa Ginoo nga ako mahinluan. Kanila nga nagaduol dinhi kanako, ug sa tanang mga katawhan mahimaya ako. And Aaron held his peace. So, how do you glorify God? How do you honor God? Sanctify yourself. Put off thy shoes from off thy feet. Huwag mong dungisan ang sarili mo so that if you come and go dito sa bahay dalanginan, you glorify God, you honor God. So careful tayo. Praise the Lord. Huwag mag-easy. Alam nyo ba what kind of atmosphere, what kind of environment we have
within among ourselves? Anong klaseng, di ba? May kasabihan na same feathers flock together. Kung lasinggo ka, anong atmosphere sa barkada mo? Lasingan. Inuman. Kung prostitute ka, anong atmosphere sa mga kasamahan mo? Kalandian. Lahat ang mga matatawag kang call girl. Tawagan ka lang, punta ka na. O kaya pick up girl. Yan ang balahibo mo eh. Now, among us, the believers, the children of God, the worshipers of God, what kind of environment we must have? What kind of atmosphere we must have? Basahin natin. Psalms 89 verse 7. Praise the Lord. God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be held in reverence of all them that are about him. See, God is greatly. Hindi lang halfway, hindi lang hilaw, hindi lang konti yung ating takot sa Diyos. Dakila. Wala nang iba. God is greatly to be feared in the assembly of the saints. Assembly, this is among ourselves who are gathering together in such time and such day and such place. Nag-assemble tayo eh. To be had in reverence of all them that are about Him. Kailangan talaga natin na magkaroon tayo ng respeto sa lahat na nandito sa ating assembly. So we should know how to behave in the sanctuary. Tingnan mo yung magpasok ka before entering it. Alam mo si Pastor RJ, it is not common to him. It is not usual to him to go in to any church na mag-post dyan sa labas. There was a time for his first time, sumama sa kanyang mama. Siyempre, sabay sila eh. Nagtaka si Pastor RJ at that time. Nag-post yung mama niya sa labas before entering the main door of the church. Nag-bow down sa kanyang head. So, sabi ni RJ at that time, what she is doing. Hindi niya alam eh. Hindi common sa kanya eh. He never seen even at once sa mga churches na napasukan niya. Tinuruan tayo ng Diyos how to behave. Praise the Lord. God taught us how to behave ourselves before and during and after entering the house of God. Yung mga babae nga, bawal ka magpantalon sa loob ng simbahan. Ginagawa man din yan ng iba. Ang tanong paglabas, hindi na. Ang tinuro sa atin sa Diyos, we have to behave before entering, during in the church, and after here, you must do the same. Obedience. Hindi lang dito ka lang sa loob, banal. Dito ka lang sa loob observing the commandments of God. How about outside? Wala na. Hindi na. Parang kabayo na nakalabas sa hawla. Nag-wild na. So, tapos masulyapan ka dito sa simbahan, nagtatayo sa pulpito. Alam mo na yung mga pulpito ng ibang mga denomination, kahit sino na lang magpunta dyan. Nandyan lahat yung drum set, nandyan lahat yung mga gamit sa pang-music. Kahit sino lang magpatong. Kahit naka-short pants, magpatong, nakasando, magpatong during sa practice. Tapos pag actual na ng performance, kahit maiksi yung mga suot, ang mga babae nakapantalon, hala, nandyan lang.
Tinuruan tayo ng Diyos to behave kahit dito. This is restricted area. Although the veil was rented into two parts and as being open from the holy place to the holy of holiest. And yet, the holiness of God was not taken. The restriction of God was not taken away. As is pa rin. Praise the Lord. This is restricted area. Kasi may takot tayo sa Diyos. Hindi tayo basta-basta. Nagtanong na ngayon si RJ, Ma, ganina ba pag sulod na to sa simbahan nimo? Niyunong lagi ka dito sa gawas niya, nagduko ka na kay giyam-yam. Ano sa man to, Ma? Ay, Jay, mao gini ang amo ang kuandari. Standard. Na bago mo sulod mag-ampo. Yun RJ. See, basahin natin anong sinabi dyan. Kung meron ba talaga yan. 1 Timothy 3:15. Praise the Lord. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Yan. Kung sakali akong tatagal, alam ninyo dapat paano kayo mag-behave sa sarili ninyo sa loob ng simbahan o sa loob ng bahay ng Diyos, which is the church of the living God. This is not the church of Pastor Chito. This is not the church of Pastor Samuel Algabre, neither. This is not the church of anyone of among our elders. This is the church of God. Simbahan ito ng Diyos. And the pillar and ground of the truth. Nandito yung pinaka-ugat at pinaka-poste ng katotohanan ng Diyos. You ought how to behave yourself in the house of God. Yun na. Do not make sacrifice of fools. Kailangan meron talaga tayong takot. We are in this assembly and God is greatly feared among the brethren. Itakot natin sa ating Panginoong Diyos. Dito mag-meet. Dito magtagpuan. Dito lahat nandito may mga takot sa Diyos ang mga anak ng Diyos. So, careful. Bago ka magpunta dito, expect you will be hearing the commandments of God. Expect that you are obliged to do it. Obliged ka na gawin mo ang commandments ng Diyos. The commandments of God, hindi yan binibigay just to ignore, just to hear, just to take it for granted. No! The commandments of God is being commanded to us na binibigay dito sa house of God. We are all obliged to keep it, to do it. Kasi dyan tayo maliligtas. Praise the Lord. Basahin natin. Acts 10:33. Praise the Lord. Immediately, therefore, I sent to thee, and thou hast well done that thou art come. Now, therefore, are we all here present before God to hear all things that are commanded thee of God? Yan. Wala na tayong ibang ini-expect dito na pag-uusapan na maririnig nyo, maririnig natin. Wala na. Kundi kung ano yung inuutos ng Diyos. Yun yung ating inaasam-asam marinig at ikinagagalak na gawin. Kung gagawa man tayo sa commandments ng Diyos, it got to be with pleasure, with joy, with gladness. Dahil this is how we glorify God. This is how to make Him happy
sa buhay natin. Pasayahin natin ang Diyos. Praise the Lord. Let Him become being glorified by us, honored by us. So expect the commandments of God will be heard to all of you, to all of us. Alam mo kung mag-pray ako, Lord, hindi ko sinasabi, speak to your people. Give your message to your people. Ang sinasabi ko, speak to us. Speak to us. I want to hear your word. And let this word be heard among the people of yours. Speak to us. Yun lagi kong hinihingi kay Jesus. Praise the Lord. Hindi kailangan natin lahat yan. No one can survive without His word. At saka kayo, pag nakikinig kayo sa word of God, bring your own Bible. Bring your own ball pen. Open the Bible. Pag sabi ko, let us read this. Hindi naman lahat kayo ang magbasa, isa lang reader. But open your Bible. Sundan ninyo. Bakit? Ganun kaimportante. Baka manakawan tayo ng isang salita. Nakawin ni Satanas. Kailangan talaga natin yan sundan. Let us make every word of God important. So kung important sa atin ang word of God, pagbasa, ikaw din nagbabasa ka rin, sumusunod ka rin. Bakit? Aside from you search by your own self, you confirm by your own self. Plus, pagbigay ng interpretation by the leading of the Holy Spirit, lalo na yung mapagtibay. So the moment you go out from the church, alam mo na, what are those things you should not do and what you must do. Alam mo na. Kasi ikaw mismo nag-search ka eh. Ikaw mismo nag-confirm ka eh that this is it, this is right. Pagbigay pa ng interpretation, na-broaden lalo yung understanding mo. Wow, thank you Jesus. Hallelujah. I receive your commandment. And I love to do it. Ma-please natin ang Diyos. Tingnan mo how they worship. Basahin natin. Acts 17:11. Praise the Lord. These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily, whether those things were true. See? They themselves searched the scripture. At bago sila magpunta dito sa bahay dalanginan, they have all the readiness of their mind to receive the word of God, not the word of man, to hear the commandments of God, not the commandments of a pastor. Di ba may verse dyan? Receive not the word of God as word of man, but as the word of God. So, may readiness ka na, may kahandaan ka na sa isip mo. Bago ka pumunta dito, handa ka na sumunod at makinig. At ikaw mismo, search it. Ikaw mismo, read it, mark it. Alam mo, isang effective na hindi natin makalimutan ng salita ng Diyos. During the preachings, hold your own Bible. You must have your own, you must have personal Bible. Then, hold a ball pen. Then, pagsabi na, let us open our Bible and please read, open mo. Markahan mo yan. Hindi mo na yan makalimutan basta-basta. Kasi ikaw mismo nag-search ka, ikaw mismo kinonfirm mo whether that is really the one na sinasabi ko dito at binabasa. O pag na-confirm yan sa buhay mo, hindi mo na yan makalimutan. Kasi ikaw mismo personally did it. Ginawa mo yan eh. Hindi kay natapos na lang yung simba, wala ka man lang dalang Bible, wala ka man dalang ballpen, wala ka man lang take note. Wala. Ay hindi pwede yun. Tsaka hindi ka pwede manghiram-hiram ng ballpen.
Yung Bible natin, isiksik mo yan dito sa may edge. Mayroong mang space dyan na halo. Ilagay mo yung Bible, yung ballpen dyan. Para pag open mo ng Bible, naka-ready na yung ballpen mo. Isa yan na way na maka-retain sa ating isip. So, never make sacrifice of fools. Meron dito na hindi tinanggap na sacrifice. Basahin natin. Genesis 4:3 and 5. Praise the Lord. And in process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. And Abel, he also brought of the firstlings of his flock, and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering, but unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell. Tingnan mo, kung babasahin mo ito plainly, parang wala ka man-notice. Parang ikaw rin mag-question why God did not respect the offering of Cain. But if we read it carefully, scrutinize it, diyan mo makikita how Cain offered. Ang sinabi dito, he offered fruit of the ground. No classification. Walang classification. Basta, anong bunga lang ng ground, yun na. Pero si Abel, anong klaseng offering ang ginawa niya? Merong classification. Unang-una, firstlings of his flock and fat. Dami kayang mga karniro dyan. Pero pinili niya yung unang labas. At hindi lang yan. Fat. Malusog, mataba. Samantalang si Cain, basta pulot na siya ng pulot ng mga bunga dyan. No classification. Hindi firstling. Hindi will ripen. Wala talagang classification. So tayo, pag magpunta tayo dito sa bahay dalanginan, do it first class in all you do. Praise the Lord. The way you hear the word of God, give quality time. Hindi kayo makinig ka ng word of God, labas doon, labas dito. Ano ka? Subukan mo rin makipag-usap sa babae na liligawan mo. Tapos labas pasok ka. Buti hindi mainis yung babae. Busted ka talaga. Di ba? So, kahit sa pagpakinig natin, make the best for the master. Quality. The way we agree with His commandments, do it more than any man of this world. Yung pakipag-covenant mo sa Diyos, do it sincerely more than you have covenanted with some people of this world. Higit ka pa na nag-issue ng cheque. Mag-issue ka ng check. Tapos walang laman, talbog. Penalty ka niyan. Tayong, pag humarap tayo sa ating Panginoon Diyos, if we agree to do that, agree with Him with all sincerity. And do not fail na walang laman yung pledge mo to perform His commandments. Kailangan meron yan, ginawa mo yan. Pag-check ng ating Panginoon Diyos, may laman, ginawa mo, hindi tatalbog yung check. Kumbaga pa kung sa checking account ang pag-usapan. Kaya i-classify natin yung ating pakipagtungo sa Diyos. Praise the Lord. Oh. Nagalit si Cain. Napatay niya yung brother niya. Because of such a thing that his offering was not accepted. And yet, his brother's offering was accepted. Nagalit siya. So, anong nangyari? Naging fugitive siya. God marked his forehead.
Wala na siyang mapuntahan sa sanglibutang ito to live comfortably. Tago-tago siya. Wala na. Walang peace sa buhay niya. Kaya sa buhay natin, our peace is in the presence of God. Do what is rightful in His presence. Last verses, Jeremiah 7:21 hanggang 23. Praise the Lord. Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, put your burnt offerings unto your sacrifices, and eat flesh. For I spake not unto your fathers, nor commanded them in the day that I brought them out of the land of Egypt, concerning burnt offerings or sacrifices. But this thing commanded I them, saying, Obey my voice, and I will be your God, and ye shall be my people, and walk ye in all the ways that I have commanded you, that it may be well unto you. Tingnan mo. Ano na ang require ng Diyos among His people? Kainin nyo na yan. Yung mga sacrifices na dala-dala ninyo. I did ask that. I did not ask that. Hindi ko na yan hiningi. Hindi ko na yan na-require. Kainin nyo na yan. Eat the flesh. For I spake not unto your fathers, nor commanded them in the day that I brought them out of the land of Egypt concerning burnt offerings or sacrifices. Hindi ko na yan hiningi sa kanila. Hindi ko na ni-require sa kanila. Kainin nyo na yan. Kasi yung ginagawa nila, nag-offer ng burnt sacrifice para mapatawad yung kasalanan, hindi naman nagbago. Hindi naman huminto ang paggawa ng kasalanan. Kasi kisyo merong burnt offering and sacrifices for the atonement of their sin, tuloy-tuloy pa rin yung paggawa ng kasalanan. Kaya pinutol ng Diyos yun. This is foolishness. They abuse that kind of sacrifice. So ano nang ginawa ng Diyos? Ano nang inutos ng Diyos sa kanila? But this thing commanded I them, saying, Obey my voice, and I will be your God, and ye shall be my people, and walk ye in all the ways that I have commanded you, that it may be well unto you. Yun, ito na ngayon, yung ating tinatanggap sa mga mensahe ngayon. Be careful going to the church. Do not make any sacrifice of fools, because they consider not that they do evil. Come with all the sanctification, come with all the holiness, come with all the righteousness which is of God. Come and go in the likeness of God, in the presence of God. Masaya ang Diyos. Sabi niya, you are my people. I am your God. Ang sarap ng buhay na ganun. Kaya to God be the glory. Salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Keep thy foot when thou goest into the house of God. Be more ready to hear than to give the sacrifice of fools, for they consider not that they do evil. Kaya pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. He used to teach us and remind us the proper way of worshiping God. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.